Nasa mahigit 600 evacuees na lang ang nananatili sa H. Bautista Elementary School sa Barangay Concepcion 1 sa Marikina matapos humupa ang baha. Abot binti naman ang baha sa ilang kalsada sa Cainta, Rizal. At may unang balita si EJ Gomez. EJ. Ivan, narito tayo sa kahabaan ng Felix Avenue sa Cainta, Rizal at sa mga oras na to, dito sa ating kinatatayuan, nasa binti pa o abot binti ang baha. Pero may nakausap tayo ilang residente at rider na kababalik lang. Pagka daw diniretso itong kalsada hanggang doon sa bandang gitna, ay abot pa sa tuhod o sa ibabaw ng kanilang mga gulong yung baha. Ilang sasakyan at motorsiklo na yung tumirik na nakita natin na matapos nilang subukan na suungin itong baha. Kanina, nag-ikot-ikot naman tayo sa Marikina para i-check ang sitwasyon at marami ng evacuees ang nagsibalikan na sa kanilang mga tirahan. Sa H. Bautista Elementary School sa Barangay Concepcion 1 ang may pinakamaraming bilang ng evacuees na umabot sa mahigit 3,000 individuals kahapon. Ngayong araw, nasa 651 na lang yan. Sa Talanong Marikina LGU, umabot sa lampas 23,000 ang kabuang bilang ng evacuees sa Marikina kahapon. Ang mga nananatili raw ngayon sa evacuation center ay yung mga may pangamba na baka pasukin muli ng baha ang kanilang mga bahay. Sila medyo may kaba pa. Dahil nga may announcement ang Pag-asa na may kasunod na bagyo. Tapos ganyan, nararamdaman na natin na umuulan-ulan pa. May mga senior citizens pa tayo. Siyempre, mas sila yung ang hirap pag doon sila abutin. Tapos may mga PWDs. So may mga bata, mga sanggol. Nananatiling naka-standby ang tulong medikal para sa sinumang mangangailangan. Kaninang madaling araw, pumila ang evacuees para sa relief packs. 2 araw na raw nagtitiis sa buhay evacuees ang pamilya ni Lenlen. Malamig daw, di komportable at mga nagkakasakit na ang ilan. Sobrang hirap po kasi sa ganitong sitwasyon, siksikan sa room. Ang higaan namin is banig lang Banig lang yung namin, sinasapi na lang namin yung kumot. Ang kasi hassle kasi may mga maliliit akong anak Natatakot din ako sa sobrang lamig ng semento. Gusto na po naming umuwi kaso nangangamba po kami gawa ng ito po tag-ulan-ulan pa tapos may parating pa pong bagyo. Ganyan din daw ang dahilan ng senior citizen na si Nanay Lydia na kasama ang anak na PWD. Kasi nangangamba po ako na kasi habagat ngayon kaya maulan. Pag tumaas ang ilog, pag nag-first alarm, tapos nag-second yan, hirap kaming mag-evacuate. Kaya may parating pang bagyo. Kaya pag lumakas ang ulan, ngangamba ako na abutin kami ng tubig sa bahay. 2 lang kami sa bahay. Tapos itong anak ko nga mental patient to Matandaan na rin ako, 71 na ako. Tapos nahihilo rin ako, nangihina na rin ako. Ang hirap kumilos. Pasado 2:00 ng madaling araw, mas bumaba na sa 14.8 meters ang antas ng tubig sa Marikina River. Wala nang alarma sa lungsod. Ivan, yung nakikita ninyo, yan yung kumbaga traffic build-up at yung ilan sa mga kapuso natin na stranded dito sa kahabaan ng Felix Avenue. Sila yung mga rider, pasahero na bukod sa inaantay na humupa yung baha, talaga nagdesisyon na wag na munang tawirin itong bahanga na kalsada. Nakikita ninyo yung iba talagang pinush na lang na daanan itong kalsada dahil may mga pupuntahan din naman talaga sila. Ang weather dito ngayon talagang makulimlim, yung ulan panaka-naka o pabalik-balik, pero kumpara kanina at saka lalo na kagabi ay hindi na ganoon kalakas. Pero kapag umulan ay talagang ilang minuto tapos sobrang lakas naman. Ivan, yan ang latest mula rito sa Cainta, Rizal. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.